Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin BP Sara Romesbak, PBBM at Lacson Natamime. Ayan na. Sandro Martin Saldico huling magkasama. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin i-play yung kay Vice President Sara Duterte, no? Ito pasadahan lang po natin ng ilang pong mga balita na nagte-trending po sa mundo ng social media. At isa nga po dito, no? Ito pong tinawag po ni Maring Winnie Munsod, no? Si President Bongbong Marcos Jr. na incompetent at stupid. Ha? Eto, pakinggan po natin to mga kababayan at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Senator Ping Lacson in his privileged speech said, and talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback, but not to the president. the president did not know about the supposed 100 billion pesos in projects. Kumbaga, do you believe that? Go ahead. So in effect, that level, E.S. Bersamin, Secretary Nina Pangandaman, Undersecretary Olaivar, Undersecretary Adrian Bersamin. So it would appear that this is operating only within that level that the president doesn't know. That's Kaya nga mga kababayan, tanga na lang po ang maniniwala kung walang kinalaman si President Bongbong Marcos Jr. Lahat po ng pinapangalanan mga kababayan, nandyan mismo eh. Nandito sa mismong level, no? Sa pamunuan mismo ng presidente, 'di ba? Buti sana kung dito sa mga congressman, senador, walang pakialam diyan ng mga presidente, pero nandito eh, no? Nandito po. Sabi nga ni Karen Davila, no? Na up to this level, na eto sila ha, etong pinangalanan niya. Mga tauhan niya yan eh, no? Mga underlings niya yan eh. That's what Senator Ping Lacson said. Well, that means that Senator Lacson must think that the president is so incompetent and is so stupid that his undersecretary ito, walang takot sa kanya. But Ayan, no? Incompetent at stupido ang presidente kung yan po ang gustong palabasin ni Lacson. Mismong si Lacson ang nagsasabi sa taong bayan, ops, teka lang mga kababayan, ang presidente po natin ay incompetent at stupido. Kasi, di ba? Hindi niya alam na ito na pala yung mga tauhan niya. Di ba? Yung mga tauhan niya yung nagmamanipula na. Nako po. Lacson cannot tell me that these underlings operated without the knowledge of the president. We're not talking about millions here. We're talking about billions. I mean, isn't it rather odd? Is that believable? I mean, I would like to ask Senator Lacson that. Do you really think, Senator Lacson, that si President Bongbong is so stupid? Ayan mga kababayan. So wala talagang maniniwala dyan sa sinasabi. At pagtatanggol nila Lacson, di ba? That the president, no, walang kinalaman, ang presidente, no, hindi alam. Ayan, nagmamalinis kasi, palagi kayong malinis eh. Hindi alam ni presidente ang nangyayari sa kanyang mga tauhan. Yung pong gusto nilang palabasin that the president is not involved, mga kababayan, sa mga nangyayaring ito. Ang tanong nga dito mga karibin natin, kung naniniwala ba ang taong bayan? Sa palagay ko, hindi po naniniwala ang taong bayan sa mga sinasabi ni Lacson eh, no? Samantala mga kababayan, eto po, teka lang, ano lang natin, zoom in lang natin eto po mga kababayan, nako eto, 3 pong buhaya, hindi to mga buhaya, mga tao naman to, no? Ito po ang 3 magkakaaway na yata to ngayon eh. Kasi sabi po ni Representative Saldico, no? Huwag po tayong magpabudol sa kanya. Walang kredibilidad si dating Congressman Saldico. Ayan, huwag tayong magpabudol sa kanya.
No, walang credibilidad si Saldico. Pero dito sa picture na ito, mukha namang credible kayong tatlo, ha? Oh, masayang-masaya kayong tatlo. Sandro Marcos, Martin Romualdez, Saldico nasa likod, oh. Pero kumakaway pa rin, di ba? So kayo na lang pong humusga sa picture na ito. Dito po sa sinasabi ni Sandro Marcos na DDS na daw, no? Biruin mo. Matapos nilang, 'di ba? Matapos nilang pakinabangan si Saldico, ngayon DDS na si Saldico, mga kababayan. Pag sinabi mo kasing DDS, no? From the very start, no? Yung totoong mga DDS, ha? Yung sinasabi ko, mga kababayan. From the very start, hindi po yan bumaliktad. 'Di ba? Kahit hindi na presidente si former President Duterte, patuloy pa rin po ang aming suporta sa Duterte, mga kababayan. Yun po ang mga totoong DDS. Ha? Pero kung sasabihin mong DDS si Saldico, malaking kalukuhan yan, Sandro Marcos. Niloloko mo ba ang taong bayan? Wala ka na yatang masabi, kaya yan na lang Duterte na naman nagsisisihin mo sa pinagsasabi ngayon ni Saldico. Nako, maniwala ka, mga kababayan. Maniwala kayo kay Sandro Marcos. Kung naniniwala kayo, wala rin naman kayong magagawa. Kung hanggang ngayon bulag pa rin kayo sa katotohanan, paniwalaan nyo si Sandro Marcos na sinasabi niyang DDS itong si Saldico. Pero marami pong nagpapatunay dyan. Itong picture na lang ito, sabihin nyo AI yan bahala kayo kung anong isipin nyo, pero yan po. Tatlo po silang magkasama dyan. Sabihin nyo mang AI yan, tatlo po silang magkasama. Yan na lang, kung ang paniniwala nyo sa picture na ito ay AI, wala tayong magagawa. Pero ang paniniwala rin naman po namin, no, kami po ay naniniwala na talagang konektado at magkaibigan, best friend, no? Itong si Romualdez Saldico, at malamang, no, ay naging kakilala rin, naging kaibigan rin minsan, no, ni Sandro Marcos. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? Talagang nahuhuli, nahuhuli po sila, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. Gusto ko lang pong i-share itong balitang ito, no? Kasi pati ba naman sa PCO may ganito? Nako po. Nawa, may magnanakaw na rin ba sa Presidential Communication Office? Nawawalang 50 million sa PCO ipinambayad umano sa mga pro-Marcos vloggers. Marami. 50 million sa bayad sa pro-Marcos vloggers, investigasyon in order na ng PCO. Umaal boroto ang isyo matapos ibunyag ni Presidential Communication Office Secretary Dave Gomez sa Senate budget hearing na iimbestigahan na nila ang nawawalang 50 million mula sa isang vault sa opisina ng opisyal ng PTV. Sino kaya ang dyan, Sino kaya? Mismong, ayan na kasi hindi magandang pundasyon natin, no? What I'm trying to point out, the president itself, di ba? If the foundation, kasi ang pundasyon ng ating gobyerno ay nakasalalay po sa presidente, mga kababayan, no? Kaya ganito ang nangyayari, mga karibin natin, kasi walang takot, okay? Walang takot itong mga hinayupak na gumagawa ng kalokohan sa ating gobyerno. Biruin mo, nandun na sa vault, kinuha. Paano kayo magnanakaw? Literal na magnanakaw? Akyat bahay ba kayo? Di ba? Nandiyan na sa vault, kinuha nyo pa. May mga akyat bahay pala sa ating gobyerno, no? Sa bagay, no? Ito nga, 50 million. Iba nga, bilyones ang ninanakaw, Pero hindi akyat bahay yun, Organisadong pagkilos yun, okay? Ito parang hindi organisado kasi sa vault na, no? Sa vault na po na kinuha. Ay, nako po.
Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan na po natin si Vice President Sara Duterte. Ito pakinggan po natin. Sabi po dito sa caption mula sa Pinas Outsider. Wala ka bang alam kung di Davao, Sara Duterte sinagot si Lacson at Marcos natamimi? Na lang sila? Aba, ito pakinggan po natin to. AIX allocation. Number 1, Davao City, 2nd District. Number 2, Davao City, 1st District. Number 3, Batangas 1st. Antique Lone District. Bukidnon 3rd District. Cagayan 2nd District. Cagayan 3rd District. Albay 2nd District. Pampanga 3rd District and Zamboanga 2nd District. Now, ang lowest, Sulu 2nd District. Yan ang pinakambaba. Ito naman ang lowest 10. No? Sulu 1st. Ayan, nandyan din. Yan. Okay. All the way down to Negros Occidental 3rd District. Ang tanong ko, anong crisis meron sa Davao City na wala sa Sulu? Mabuti naman na nabanggit ito ng isang senator na napakalaki noong AIX ng 1st and 2nd District dito sa Davao releases ng year 2025. Dahil dito makikita natin na ginamit ang AIX para sa politika. Dahil wala namang ibang explanation ito, kundi lumabas itong mga AIX na ito sa opisina ni former Congressman Vincent Garcia na merong kandidato na si former Councilor Javi Campos sa 2nd District na kalaban ng mga Duterte. At sa 1st District naman, through the PBA party list, kay Congresswoman Migs Nograles, at that time, running for a Congresswoman of the 1st District. So, dito makikita natin na ginamit sa politika yung AIX, ginamit sa mali yung pera. At sana ay tingnan din nila yung mga iba pang congressional districts ng mga congressman na pumirma sa impeachment. My take on the demand to take a drug test for a government official, for all government officials, especially the president. Nakatali yun sa kanyang oath. When he took the oath as president, he said there that I consecrate myself to the service of the nation. So, ibig sabihin nun, ibinibigay niya yung buhay niya sa bayan. So, ibig sabihin nun, ang nagmamayari ng buhay niya ngayon ay ang taong bayan. So, kapag sinabi ng taong bayan na gusto namin mag-drug test ka, hindi ka pwedeng hindi. As president, as vice president, hindi ka pwedeng hindi. Kasi that is a question on your competency to lead. And to erase all doubts on your competency and your decision-making skills is just to do the drug test. Kasi wala namang rason kung bakit ka hindi. Sasabihin mo, pride, hindi ako, ayaw ko mag-give in sa inyong mga paninira sa akin. That's a very flimsy excuse for saying na hindi ako mag-drug test. Para matapos na, gawin mo yung drug test. At hindi yung klase ng drug test na ikaw yung magsasabi kung paano ko ito gagawin. No. This is a drug test na invested ang public. So it has to be the public who decides on how to do that drug test. As an example, noong sinasabi ng mga members of the House of Representatives na buwang ako, lukaret ako, nung sinabi nila na kailangan ko mag-neuropsychiatric exam, ano ba sinabi ko? Sabi ko, oo, gagawin ko yan. Tapos
Tapos nung sinabi ko, oo, gagawin ko yan, wala na silang sagot, diba? Tumahimik na sila. So I was waiting for them to set up the House of Representatives for me to take that neuropsychiatric exam para masagot na. Hindi pwede umindi ang president and vice president sa drug test. And huwag siya mag-alala. Huwag siya matakot. Sasamahan ko siya. I'm sure sasamahan siya ni Senator Amy. Magpapadrag test din yun. Ako, kahit na konti na lang yung naiwan sa buhok ko, sige, magpapadrag test din ako. Huwag siyang matakot. Kasi para sa bayan naman yun eh. Hindi naman yun para sa yung sarili namin. How may mga panawagan ngayon or with all the allegations, corruption against the government and against the president, and as your constitutional mandate, ma'am, as professor of the president, if anything will happen like Dr. Marcos, how do you uphold the constitutional mandate, ma'am, as a professor of the president? How do I uphold? What do you mean? It's automatic. In case of course. There is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for vice president with the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang vice president, pinresenta ko sa inyo yon ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun, nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President, knowing that I am the first in line. Comment po on Makabayan Black's call na hindi lang sa CBM ang decide, willing po and then establish a transition from your comment. Ang sa akin, I have an oath as Vice President. And I said in my oath to preserve and defend the Constitution. So yan yung trabaho ko. Any extra constitutional movements or actions is beyond my sphere. So kung gusto nila na gumalaw sila labas sa Constitution, eh nasa kanila na yan. So do you factor nila to take over the government? Ng Makabayan. Matagal naman na yan sila gusto mag-take over sa government eh. So, I don't think it's a tactic. It's matagal na yan. Gusto ng Makabayan mag-take over ng government. Matagal na yan. Matagal na rin nilang alam na hindi nila kakayanin. At saka hindi nila magagawa yan. Eh, ang ginagawa nila, naghahanap sila ng mga pangulo, mga presidente, kung saan nakikipag-negotiate sila na tumutuloy yung kausa nila o kung ano man yung pinaglalaban nila dyan, na merong understanding na pinapayagan kami ng presidente. So sa tingin ko, hindi ko masabi kung bakit nila pinapatanggal si Marcos, pero sa tingin ko, alam nila na walang negosasyon sa akin at sa Makabayan. Reaction mo rin sa military backpoint carousel and the potential appointment of Ramon caretaker president. Sinabi ko yan na kanina, I took a note and I said there to preserve and defend the Constitution. So hanggang dyan lang ako sa kung ano ang meron sa Constitution natin. Labas dyan, hindi na, sa kanila na yun. Hindi na ako kasali dyan. So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, ay comment nyo na lang po sa baba. Ayan yan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel mga kabayan, ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.